Morning guys, share ko lang tong inaayos kong pagkain para sa mga aso ko. Ito nga pala yung kalabasa, giniling na laga, tapos samahan natin ng kanin, no? Yung isa ko kasing aso may sakit, meron siyang open pyometra. Bali nagkakaroon ng bukol yung mga matres, tapos naglalabas ang discharge sa are, no? Bali iwas na sila sa mga table food like adobo, menudo, no? Lalo na dun sa matandang aso kasi syempre yung organon hindi na ganun kalakas. Kaya more on healthy na yung pinapakain natin. Ito para sa dalawang aso ko na medyo bata pa, pwede pa sila kahit papano ng mga karne. Pwede nating haluan. Pwede naman yung mga karne na laga, no? Basta wag na yung may mga timpla like may mga toyo, asin, mga bechin, masama na sa kanila yun. Ito nga pala yung dalawa kong aso, Shih Tzu, tas isang Askal. Ito nga pala yung may sakit na pyometra, hirap siya tumayo dahil nga, yun nga, siguro masakit talaga yung sa matres niya. Kaya kailangan mapa-opera. Ito nga pala yung mga gamot na binigay ni Doc. Ayan, ito yung antibiotic, ito siya yung malaki. Ito namang maliit, si Tirisin kasi nangangati siya. Tas yung pula, tas dilaw, pampaayos yan sa red blood cells, sa platelets, saka yan. Itong pula na yan, Redipina. No, bali, depende po yon sa ibibigay na gamot po sa inyo. Depende sa case. Ganito ko siya painumin ng gamot kasi niluluwa niya. No? Ganyan ko siya dinidiskartehan para mainom niya ng maayos, hindi niya iluwa. No, medyo hassle lang kasi pag nilasahan yung gamot, niluluwa niya, kaya kanya-kanya na lang tayong diskarte. Diskarte na lang talaga sa pagpapainom. Ayan. Pagkasubo, inaangat ko yung bibig niya para hindi niya maluwa. Kasi ang pansin niyo yun, nahulog. Kasi magaling sila nalalasahan nila yung gamot. Kaya dinidiskartehan ko lang. Di ko naman pinapwersa. Ayan, pagkabigay, angat nyo lang ng onte. Tapos ihabol nyo na lang yung gamot. Kasayaan nyo siyang ngumuya. Huwag nyo ibababa yung ulo kasi dudura niyan. Malakas naman siya kumain, may gana naman, no? Bali nga pala yung pyometra may open and closed pyometra. Yung closed pyometra, yung bukol sa loob, yun yung naiipon yung nana, hindi niya nailalabas. Buti na lang yung sa kanya open pyometra na ilalabas niya yung nana, no? Kumbaga yung bukol nasa labas lang ng matres. Mas okay yun. Pero hindi na yun mawawala. Ang pinaka-the best talaga is surgery talaga. Maoperahan na siya. Pero kailangan pag inoperahan siya, dahil old dog na to, is merong gas anesthesia, no? Para safe siya kasi 11 years old na tong aso na to. Risky na siya na maoperahan. Kumbaga kailangan talaga is yung sa anesthesia niya, kakayanin niya. Kaya inahanapan kami ng na magpa-opera yung may gas anesthesia. Saka more on pakain na lang sa kanya, carrots, kalabasa, no, giniling, basta puro laga. Wala na yung mga may lasa, wala na mga toyo, ganyan. Iwas na siya sa mga ganun. Kasi yung mga organ niya is mahina na. Kaya masasuggest ko lang guys, kapag meron kayong aso na hindi nagbuntis, hindi na kasi siya nagbuntis, kaya siya nagkaroon ng ganyan. Kapag may mga aso na kayo na 7 years old, 8 years old, hindi na nagbuntis, ayun, dyan nga pala may makikita kayong parang discharge na puti-puti. Pero ngayon sa kanya medyo nabawasan na kasi umiinom na siya ng gamot. Kaya ayun lang, kapag may mga aso kayo na hindi na nagbuntis, pa-opera nyo na agad hanggat malakas pa sila. Huwag nyo nang patagalin kasi pag matanda na, mahihirapan na talaga, no? Kung wala naman talagang planong magbuntis yung aso, mga 7 years, 8 years, pa-opera nyo na para kayanin pa nila. Kaya hindi na kailangan ng gas anesthesia. Rekta opera na yun. No, yun lang. Share ko lang din talaga yung mga pagkain para maging okay at healthy sila.